Some of you, pwedeng ikaw yung pinagdududahan niya or siya yung nagdududa sa'yo or ikaw yung nagdududa dun sa person mo. And parang itong cycle na to guys is parang paulit-ulit, lalo na kung merong yung pinagsasalasan guys, this could be a third party energy or third party na sa trabaho or pwedeng yung trabaho mga kapiksi. Especially if may pagka-busy sa trabaho mga kapiksi, ganyan, pinaprioritize yung trabaho. Hello guys, hello Aries, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So ito yung ating monthly check para sa feelings ng inyong partner o specific person. General reading lang mga kapiksi, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy mga kapiksi. So, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. If in case hindi kayo naka-resonate dito, pwedeng yung panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo mga kapiksi. Alright? So, dito sa deck na to, titingnan natin kung ano yung mga mensahe sa inyo ng inyong partner or specific person. By the way guys, itong deck na to ay galing kay Miss May Love Tarot. So if in case hindi pa kayo nakaka-subscribe sa kanya, nandito rin siya sa YouTube mga kapiksi. Search nyo na lang May Love Tarot. If hindi pa kayo nakaka-subscribe sa kanya, mag-subscribe na rin kayo sa channel niya mga kapiksi. Alright, so eto mga kapiksi, grabe. Hindi ko alam kung nababasa nyo, pero sobrang ganda ng mensahe sa inyo ng person nyo. Hindi ko kayang mawala ka. Gagawin niya ang lahat para sa inyo mga kapiksi. So, definitely guys, mahal na mahal kayo nitong partner nyo. Para sa kanya, hindi niya kayang mawala kayo. And lahat gagawin niya para sa'yo, para hindi ka umalis, para hindi mo siya iwanan, ganyan. Pero, nandun din yung iniisip niya na palayain ka if in case na, let's say for example, gusto mong makipaghiwalay sa kanya, gusto mong nang maging malaya, ganyan, kahit na hindi niya kaya na mawala ka sa kanya, pero dahil gagawin niya ang lahat para sa'yo, even if it means na palayain ka niya kahit masakit sa kanya, gagawin niya. So, ibig sabihin guys, this person values you a lot, okay? Binavalue ka niya, pinapahalagahan ka niya, and hindi niya pipilitin kung ayaw mo. Kumbaga, nirerespeto ka niya, whatever your decision may be pagdating sa relationship mo, kahit na masakit sa kanya, ibibigay niya yun sa'yo kasi nga, gagawin niya ang lahat para lang mapasaya ka, even if it means letting you go and parting ways with your person, okay? Pero syempre sa kanya, siya na yung bahala sa sarili niya, kahit na masakit, kasi sabi niya nga hindi niya kayang mawala ka. So kahit na masakit sa kanya, pero if you want to part ways with your person, gagawin niya yun mga kapiksi para lang maging masaya ka. Alright? So, comment down below guys if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. Pero, dito pa lang sa mga mensahe na to, ramdam na natin na talagang mahal ka ng person mo. Kahit hindi niya sinasabi na direkta sa'yo, hindi niya kayang mawala ka sa buhay niya, kapiksi. Alright? Okay. So, ang haba ng hair mo. Tingnan natin guys yung ito naman guys, yung mga emosyon na nakapaloob sa relationship nyo, pwedeng nararamdaman mo, pwedeng nararamdaman ng person mo, pwedeng nararamdaman yung dalawa. Alright? So, merong guilty, merong nagigilty sa relationship mga kapiksi. Merong naiinggit, and meron ding ayan, yung sinasabi natin respectful, okay? Sabi ko nga sa inyo kanina, nire-respeto kayo ng yung partner o specific person. Mataas yung pagtingin niya sa'yo, mataas yung respeto niya sa'yo, na kahit ibig sabihin, iwanan mo siya kung ayaw mo na talaga, ganyan, ire-respeto niya kung ano man yung maging decision mo. And for some of you, maaaring may guilty feeling siya na either ikaw or siya, no? Mga kapiksi, again, roles can be reversed, no?
merong nagigilty, ibig sabihin merong nakagawa ng kasalanan sa relationship, and kung sino naman yun, deep inside nagigilty dahil sa mga kasalanang ginawa. And itong envious mga kapiksi, feeling ko naiinggit kayo or sila, no? Pwedeng naiinggit kayo sa ibang tao. Let's say for example, may mga kaibigan kayo na okay yung relationship nila, very sweet, feeling nyo wala silang problema, or yung person mo, baka meron silang ganon na naiinggit sila sa ibang couples na okay yung relationship, or pwedeng parehas kayo na naiinggit sa isa't isa, mga kapiksi, alright? Naiinggit sa iba, no? So, yeah, I'm sensing na pwedeng yung person mo nakakaramdam din siya ng some kind of insecurity, no? Kasi baka na-insecure siya sa ibang tao, ganyan. Or baka ikaw yung na-insecure, lalo na pagka may umaaligid sa person mo, o kaya naman siya yung na-insecure pag may umaaligid sa'yo. Mga kapiksi, parang medyo na-insecure, baka may mga selos na nagaganap, pwedeng nag-aaway kayo ng person mo dahil sa walang katapusang selosan, okay? And maaaring yun din yung guilty, no? Parang kasaselos, ganyan, kakakuda, no? Yung mga nagsiselos mga kapiksi, the reason why nagsiselos is because of insecurities mga kapiksi, kasi hindi naman kayo magsiselos kung di kayo insecure sa sarili nyo mga kapiksi. If you feel secure, if you love yourself, if mataas yung confidence level nyo, kahit sino pang babae or lalaki yung nasa paligid ng person nyo, hindi kayo makakaramdam ng insecurities, hindi kayo magsiselos, okay? The reason kung ba't nagsiselos kayo is because of your insecurities, kaya kailangan nyo pakinggan yung ating self-love subliminal, mga kapiksi. Pag maganda yung tingin nyo sa sarili nyo, yung self-concept nyo, yung pakiramdam nyo sa sarili nyo, yung confidence nyo, hindi kayo magsiselos, hindi kayo may insecure, alright? Pag hindi kayo nagsiselos, hindi kayo nag-aaway. Yun lang yun, guys, alright? So, tingnan natin, Aries, if ano yung nararamdaman sa inyo ng inyong partner or specific person gamit itong deck na to. So, i-shuffle ko to, guys. Hanapin ko yung energy ng feelings at saka yung energy ng Aries. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, gusto mo ba maging maswerte, kapiksi? Kung gusto mong umunlad, umasenso at yumaman ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course, guys, kasi sobrang ganda talaga niya. And good news, no? Extended yung ating sale until November 30, mga kapiksi. So, lahat na mag-avail ng course, mag-avail na kayo habang may sale tayo. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook na email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Aries, kayo ay na-represent ng King of Wands sa ating spread. Ito yung love energy, mga kapiksi. Dito sa spread na to, this is a very positive energy. Although may negative, mga kapiksi, yung nakikita natin is may mga pag-aaway, no, sa relationship nyo. Itong mga pag-aaway na to, guys, ito yung sinasabi natin na insecurities, no. Pwede nag-aaway kayo ng person nyo dahil sa selosan, pwede nag-aaway kayo dahil sa mga insecurities ng person mo. For some of you, pwedeng ikaw yung pinagdududahan niya or siya yung nagdududa sa'yo or ikaw yung nagdududa dun sa person mo. And parang itong cycle na to, guys, is parang paulit-ulit, lalo na kung merong yung pinagsasalosan, guys. This could be a third party energy or third party na sa trabaho, or pwedeng yung trabaho, mga kapiksi, especially if may pagka-busy sa trabaho, mga kapiksi. Ganyan, pinaprioritize yung trabaho.
if yung person mo yung busy sa trabaho, mga kapiksi, and pinaprioritize niya yung trabaho, it's because sabi niya nga, 'di ba, gagawin ko ang lahat para sa iyo. So yung person mo parang nagpapaka-busy siya sa trabaho because gusto niya maging maganda yung kanyang kalagayang financial, because this person wants to give you everything na kaya niyang ibigay para sa iyo. Kumbaga, kung ano man yung kaya niyang ibigay, luho, ganyan, or mga material na bagay, gusto niya na kapag humingi ka sa kanya, maibibigay niya, mga kapiksi. Pero may pagkasiloso, no? Nakakaramdam ako ng amoy selos talaga dito sa relationship na to. May possessive, mga kapiksi, na parang gusto, pwedeng ikaw yung nasasakal sa kanya or siya yung nasasakal sa iyo, na parang ayaw na lumalabas ka or nakikipag-usap ka sa ibang tao, ganyan, medyo mahigpit, no? So, yeah, merong na-insecure dito, mga kapiksi. Para sa kanya, guys, parang ikaw yung mataas yung tingin sa'yo ng person mo. Parang Miss Universe, ganyan. Parang pinagpipray ka ng person mo. Or kaya naman, guys, parang for some of you, maganda yung pinakita mo dun sa person mo. And meron tong fear of abandonment and rejection. Kaya, gagawin niya ang lahat, no? Sabi niya nga, gagawin niya ang lahat para yung mga kahilingan mo, if meron ka mga hinihiling, bil mo ko nito, bil mo ko yan, o kaya yung mga hinihiling mo, parang palagi niyang binibigay para isatisfy ka. Or pwedeng baliktad kayo, no? Baka kayo yung bigay ng bigay dun sa person, yung mga kapiksi. Again, kapag love reading, roles can be reversed, guys. Okay? Pero, yeah. So far, nakikita naman natin na maganda yung daloy ng relationship, mga kapiksi, kasi although may mga pag-aaway kayo, nakikita naman natin dito na mahal nyo yung isa't isa. At saka yung ibang sa inyo, guys, although meron lang tayo nararamdaman na konting parang panggigipit. Yung panggigipit, guys, yung parang hinahawakan, kinokontrols, no? So parang it's because nga yung fear of abandonment, mga kapiksi. So parang ayaw nyo siyang mawala or ayaw nilang mawala kayo sa kanila, ganyan. Kaya parang hinihigpitan yung hawak, mga kapiksi, because merong fear of rejection or fear of abandonment, mga kapiksi. Pero so far, nararamdaman natin yung kaligayahan nyo sa isa't isa, yung masaya kayo sa isa't isa, and parang pinagdadasal nyo siya or pinagdadasal ka nila. Parang gusto nitong person mo na forever kayong magsama and forever kayong maging masaya. Alright? So far, super positive naman nung energy. Parang medyo nasusobrahan lang sa pagmamahal. Pero, syempre, mas okay na yung sobra sa pagmamahal kasi naman sa sobra sa away, mga kapiksi. Diba? Alright. So, comment down below, Aries, if naka-resonate kayo dyan. And i-mind nyo to, guys, mind harmonious relationship. Mind sobra-sobra sa pagmamahal yan, para talagang mahal na mahal kayo ng person nyo together forever, mga kapiksi. Alright? Ito yung ating 2024 kapalaran, guys. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.